Mayong buntag na tanan. Good morning. Salamat sa kaayo sa buntag. Maski usahay dili ta maayo. Today is August 9, second Sunday of the month of August. By next week, the next 2 weeks, magsugod na ang month of beer, September. So, daghan ng mga sounds and music, lights, towards Christmas. Mas ganit karon na natin madungog nga huni o sounds about Christmas. And yet, we are going to continue our series of messages about mental health. Our theme here says Christ, the living hope. This is how the Lord will care for our soul. So, padayon ta sa atong pagtuon. Nanatakaron sa Lamentations chapter 3, verses 19 to 26. And we'll be talking about hope that waits. Doon na may paglaom nga dili makahulat? Or ang paglaom yun makahulat? Sa atong pagsusi sa maong tulong kapulong dinhi, hope that waits, it is imperative. Buti pa sabot, walay paglaom na dili makahulat. Basta doon ay paglaom, makahulat yun siya. Atong basahon ang libro ni Jeremiah, entitled Lamentations chapter 3 verses 19 to 26. Kung dili nato makita dinha, then kakita ba ka? Wala pa magka-eyeglasses, no? Nabasa ra? So, if indeed mabasa nato, atong dunganan sa pagbasa from verses 19 to 26. Lamentations 3, 19 to 26, tanan basa. Remember my affliction and my wanderings, the wormwood and the gall. My soul continually remembers it and is bowed down within me. But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. Manamota. Ginoo, salamat karon ang kabuntagon na makapadayon kami sa pagmamalandong sa mga pulo. Tagay kami sa kaalam. Ablihin ang mga nahuna, gamong kasing-kasing, aron kami makasabot o mamalig Ginoo sa Old Testament, ang mga nahuna. And we can see what happened to your nation Israel and the people that call themselves the Jews. Lord, as we meditate your word, may the happenings in more than thousands of decades ago will renew our hearts and our minds and seeing you as the only hope. All this we ask in prayer in Jesus' name. Amen. Who do you think is the writer of the book of Lamentations? Although the scholars wala nakakita sa pangalan ni Jeremiah kung imong basahan ang Lamentations from chapter 1 hangtod sa katapusan ng libro o chapter, but the happenings, ang iyahang the way sa mag-istorya, it was accredited and ascribed by the scholars that the writer of this book was Jeremiah. Jeremiah was the major prophet during the conquer of Babylon. Now, where is Babylon today? If you take a look at the map, Babylon today is the nation Iran. Iraq. Ang Iraq, mauna siya ang Babylon sa unang panahon.
And during the time of Jeremiah, ang Babylonia maoy hari sa tanang mga kanasuran. Iyang gikonquer ang Assyria. Ang Assyria doon na sa Iraq, nasa ibabaw. If you see the map, nasa ibabaw nga portion na dito ang Assyria. Then upper pa yun ang Turkey. So inyo nang ma-imagine asa dapit sa Assyria. Gikonquer pod ni Babylon si Egypt. Si Egypt nasa ubos, tapat ni Saudi Arabia. So, si Iran, si Iraq nara dito, iyang gikonquer sa Assyria, gikonquer pod niya si Egypt. Karong panahon na, at this time sa Lamentations, gikonquer ang nasod sa Israel na nasa tunga. Bot pasabot gikan sa Iraq ngadto sa Assyria, Israel and Egypt is now under the governance of Nebuchadnezzar II. Hinumdum mo ni Nebuchadnezzar, kung nagbasa ta sa Old Testament, mo na ang nahitabo. So sa panahon ni Jeremiah, appeal siya sa naka-eksperyensya kung unsay nahitabo sa nasod sa Israel. Gibanhigan ang tanang mga tao sa Israel, daghang nangamatay, daghang walay pagkaon, walay tubig, ang uban na captured o gidala ngadto sa Babylonia. Diin dito ang headquarters sa panggobyerno sa Babylonia that conquers Assyria, Israel, and Egypt. Siguro dili ta maka-feel karon kung unsay resulta sa gubat dito sa Israel. Pero atong i-imagine ang gubat sa Iran o Amerika. Walay problema si Amerika kay layo kay siya sa Iran o wala pa missile nga niabot dito sa nasod sa Amerika. Apan sa dool nga mga nasod nga naa ang mga US embassies, gibanhigan sa Iran ang mga US embassy sa mga nasod nga dool niya. Apil na niya na ang Saudi Arabia. Mana nga hapit na di makapugong ang mga nasod nga gibanhigan sa Iran musukol against Iran. But if you imagine yourself, you are in Iran. Buto dinhi, buto dito. Walay tubig dinhi, way kuryente dito. Way pagkaon. Sa imong bation. Mao kana ang gibati ni Jeremiah. Mao nang nagsulat siya ng libro Lamentations. Ang buti pasabot, the word Lamentations from the root word lament. Lament bot pasabot na agulo. Unsa pa? Ano bitong namatyan? Unsay ikaw ninyong namatyan? Nagbangutan. Kung namatyan ka, you lamented for the death of somebody you love. More than that, ang nahitabo ni Jeremiah. At those times, Jeremiah started to write down this book of Lamentations. And let's focus on chapter 3, verses 19 to 26. Dili nimo ma-imagine ang iyang kamot nga nagsulat. Maybe while Jeremiah wrote this book, nagkurog iyang kamot o nagto ang iyang luha sa kapait, sa kalisod nga natagamtam niya while gibanhigan sa Babylonia ang nasod sa Israel. Kasulay ba mo nga naamo sa kalisod? Unya, gusto mo magsulat? O di ba text naman karon? Nag-text ni mo, marang magkurog-kurog imong kamot, magtupag yun imong luha ngantos imong cellphone. Have you experienced that? Maybe dili na siguro sa kasubo o kasakit, kung dili usahay tungod sa kasuko. Ang suko kay ka, niya imong tiksan niya, dahil hila. If you can imagine that person, and if you are that person experiencing the same pain, suffering, then Jeremiah experienced
more than you experience. Nya mangutana din ka, di ba ang Israel pinilit sa Diyos? Di ba ang mga Hudyo katawhan sa Diyos? Why did God allow it to happen that during the war, the conquer of Babylonian soldiers, the greatest temple of Solomon was destroyed? Can you imagine the temple of Solomon? It was magnificent. It was great among all the structures in the history. Pero, kinsay na kaguba, sinibukan ni Sarah ang Babylonia. So wala na ang temple na dito mag-worship ang mga Hudyo. Wala na ang nasod kay under na sa Babylonia. Wala na ang mga pari, mga propeta, mga katawhan na katibulaag o ang uban na himong piniriso, na himong mga sulugoon sa mga Babylonia. Will you not ask God, why God you allow this happen to your people? The truth of the matter is, even faithful believers can experience severe pain and suffering. Kung ang imong kinabuhi, akong kinabuhi, adunay pinakalisod, pinakasakit, pinakadili maayo na eksperyensya, wala ka kaniabot sa time na niyong kang Lord. Yan ang imo man nagitugot. Lord, yan ang nahitabo man ako. And yet, dili na nato o si Jeremiah wala siya mo deny sa actual nga nahitabo. Ang gihimo ni Jeremiah iyang gisulat kung unsa ang kasakit, unsa ang mga kalisod, unsa ang na-eksperyensya, na unsa ang kahintang sa katawhan sa Diyos. When Jeremiah started to write this down, he presented these pains and suffering to his God. That means Jeremiah did not deny any pain. The believers should not deny any sufferings, any inconveniences, any hurts and pains. Mauna nga si Jeremiah, pag-ingon niya nga, and yet I put my hope in the Lord. Jeremiah saw how God cares for the waiting soul. Naghulat si Jeremiah unsay buhaton sa Dios. Kung mo na ni nahitabo sa imong katawhan, mo na na-experience niya, mo na iyang kahintang, then Jeremiah wanted to see how his God cares for his people. So while waiting, Jeremiah gives us three important theological and practical points. Number one, Jeremiah says we need to face the pain. Matod sa kasulti, do not face your problem if your problem is your face. Manang uban yung tanaw sa amin, ginaganahan mo tanaw sa noun. Ang uban yung nga, sakay po, basta mo noun, no? Dugay naman po kita sa amin, labi na mga laki. Okay na mga babae, kaya ligid na, magawa sa balay kundi man namin. Magdapag na sila sa amin. Pero ang laki, basta mo mag-ilis, kung magpanudlay, ulang mos, tanang, nakaw na. Talagsa na ning laki magdala sa amin. Nabisa kaya sa gasakay, gaana-ana, orag di siguro ng laki ang mutha. But Jeremiah says, let us all face the pain. Number two, Jeremiah says, you need to fill in your mind about the truth and mercy
Kung say truth about God. What is mercy? That God is merciful and He cannot deny Himself that He is merciful and faithful. And last, ingat si Jeremiah, fix your hope. Where's our hope? We need to make God as the portion and we need to trust His heart while we are waiting for the consolation, number one, of Israel and for the salvation of our pain. Now, with all these three, tanaw na ito isa-isa. One, let us face the pain. Let us bring out our affliction, our suffering honestly unto our God. Dili pwedeng na denial. Dili pwedeng okay ra ko. May tanong, kamusta man ka? Okay ra ko. Bisag ang lisura na, okay ra ko. No problem. Tawag nato din denial. Na kay sakit, ay wa ko'y sakit. Bisag naagod. Denial. Oh yes. Bato-bato sa langit, sila ay tamaan. When you start denying the pain, the sufferings, and the problems, that means you are dishonest to your God. I-bluff rin mo yung kagalingon. Ang tawag na naman, it's a prank. Pero ang tinunanay, naagil. Look at Jeremiah in verses 19 to 20. Siya, remember my affliction and my wanderings, the wormwood and the gall. My soul continually remembers it, and it bowed down within me. Hindi na ba si Jeremiah sa kasakit niya iyahang gibati? Sa kalisod nga iyahang na-eksperyensyahan? Sa kaluoy sa mga tao may nakita during sa gera? Wala, ingon siya. Naagyo'y sakit, naagyo'y problema, nakahinumdum siya. And his lament is called biblical lament. That is in honest faith. Number one, iyang gisulti ang iyahang sakit. Ano sa iyang sakit? Yan siya, remember my affliction and my wanderings, the wormwood and the gall. What is wormwood? Ako ning research, ang wormwood, usa ni siya kakahoy, usa ka plants nga pait. Mura siya o kaning panhiyawan. Nga kung gusto ka imong anak, di na mo tutoy sa imong didi, kuha kag panyawan, ibutang sa imong didi, di na ako didi ang bata kay tungod sa kapahit. Pero isa katunganan mami nga di sa kuan. Pero si Philip, yun sa anong butang na mo panyawan sa tutoy siyang mama, mo tutoy lang gihapon. Si hilak si tutoy, sakit sa among kasing-kasing. Diba? 2 years old na, mo tutoy gihapon. Butangan pag gihapon, di. Sili na lang. Ay, masakit man po ang tutoy sa mamang butang sili. Doon ka na mo mag-suffer. May matong panyawan kayo, may sakit. But, the wormwood, one ay pait na kahon. And the gall here is a state of like a substance that will poison your body. So, dili lang siya pait, kundi nakahatag o poisonous nga character, poisonous experience o kining tanan na eksperyensya ni Jeremiah o iyang isulti na ngadto sa Dios. So pwede na diay ka, Lord, sakit akong dugan. Lord, napungod ko, Lord. Pwede ra. Express it. Ato kasi mong kwarto, express niyo mo, napungod ko, Lord, lami, panumbag. Sige, isulti ngadto sa imong Dios. Be honest in speaking to God. Don't deny that there is no pain. Ayaw pa yan nga, okay na ko. Madara ni. Kaya resulta na niya, stroke ka. O di ba doon na kay heart attack. Ano dito mga tao nga maayo mo tigong og mga problema? Di na magdugay. Ma-heart attack na.
Ano naman, ikumpong ra niya tanan. Even talking to God, di siya kasulti. O niya, iya-iya na. Jeremiah, wala mang iya-iya. Iyang gisulat, tanan. Gikan sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, suwat niya tanan unsa ang kalisod. Mabitaw na ang ngalan sa Libro Lamentation, naglamin siya, nag-uol siya, gikan sinugdanan hangtod sa katapusan. Wa siya mo deny nga mo nila itabo sa mga tao. Wa siya mo deny nga mo na iyang feeling, mo nila itabo. That means Jeremiah taught us to tell the Lord honestly about unsa ang imong nahitabo. Tell Him. Sa pag-tell, something. Pray. Because talking to God is a prayer. Ayaw lang sige istorya. Minaw po. Atong mga prayer kay silang ka istorya. Pag-ampo, lakad na ka, Lord, budget sila. O, man ako gampo. Ano yung prayer? The complete prayer is, before talking to God, listen to Him. Or maybe, you talk to God and after that, listen to Him. Or listen to Him before talking to Him. Mana sa atong mga prayers na yun ang Word of God. Nga naman, naadin ha ang complete of the prayer. So, pila. Or natas sa state of denial. Number 2, di lang mo yun si Jeremiah na face the pain. Because pain is real. Problems are real. Sufferings are real. Diba? Mga peer pressures, mga kalibutanon nga hindrances sa atong papangalagan are real. But iyan siya, not only honest to God about your problems right now. Number 2, he says, fill your mind with God's truth and mercy. And we need to do it deliberately. What is deliberately? Tuyuon. Di lang kami yun nga, as the Spirit leads. Tuyuon yun nato nga ibutang sa tumunahon na ang kamatuoran at ang grasya sa Diyos. Verse 21, ingon si Jeremiah, but this I call to mind. What is this? Call to mind. Akong kiingnan, ang akong una-una, you have hope. Ingna imong utok, doon ako'y paglaban. Naman kakaroon sa imong kasakitan, naman kas imong kalisod, naman kas imong kalibog. Ingon si Jeremiah, tell your mind, I have hope. Ingna imong una-una. Na ako'y paglaom. Karong hapon, dula man ko pikon po. Na ako'y paglaom. Kasi paglaom mo, bisag third, second, ayaw na ng first. Tanahan bitaw na to niya. Bisa na yung paglaom niya. But I did not pray nga I will win because it's unfair. Church good na kasi tanan ako mga contestant, mga players. So don't pray nga mudaog ka niya. 2 to 7 na ba ang duwa? Yung yan po, may ka mga lawas, kamao ka maduwa, hindi na pwede nga, Lord, budaw ko niya. Really. That's not the correct prayer, I tell you. When you enter into tournament, don't pray you will win. It's unfair. What you need to pray is, Lord, presence of mind. Wow. Di ko matiklohon. See? Kamao ko mo sa gan. Pray. Yung pag-pray nga mo dako. Basketball, pray over din mo ang TV, di mo nga mo dako. Untaan ko ang Lakers. That's not a good prayer. Sige, yun si Jeremiah. Tell your mind, I have hope. Remember, pain, sufferings, and problems cannot cancel the love of God. Ang imong problema karon, dili na may makapugong sa gugma sa Dios para nimo. His love never ceases. His mercies are new every morning.
bisan doon na kay sakit na medyo di na kumaayo ni Pastor, mamatay na yun ko ani. Well, mamatay mo ka na, it does not affect the love of God to you. God still loves you. God still cares for you. Bisan pag imong tinuyuan, ako ang imong tinuyuan, may kaon magbubuklitson, tanawa, na high blood, na stroke, hapit na mamatay, akong sala, akong sala. Yes, imo ng sala, but it does not nullify the love of God. It does not nullify His Word. That Romans 8:28 says, Romans 8:28, all things work for good for those who love Him. Anang butang, ipakita na sa Diyos, yes, sayop ka, pero ang bugman mo, wa na usap. Para doon sa anak o ginikanan, bisan sa kadautan sa anak, suko man ka, imong gihambak, imong gikulata, but it does not nullify your love to your child. And child, it does not nullify the love of your parents na gihambak o gikulata ka. Either sa iyong mama or the love of God remains and His mercy are new every morning. Masa yun ni Jeremiah, tell your mind, deliberately, masa na deliberately, gituyo. Tuyo ang pagsulti mo na. I have hope. Where? In the Lord. So, Jeremiah says, una imo manahona sa kamatuoran. Kung saan man ako pagpulos ng matuoran, naman po nagbasa sa Bible. Kung saan man ako pagkahibaw sa mercy sa Ginoo every morning o mga meditation. That's a challenge. Number 3. And Jeremiah, fix our hope. Verse 24, he says, and he writes, the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. Not only telling your mind about the truth, about the love and mercy of God, about His plan in your life, but Jeremiah says, fix your hope. Asa fix ang hope? In Him. Kinsa na nga in Him? It is God. Why? Tungod kanituo ang mga Hudyo nga ang Dios magpadala og manluluwas. And Jeremiah always talks about the coming of the Messiah. Therefore, siya mismo nga nakabalo, miin siya, I will hope in Him. Who is that in Him? The one that is coming to save Israel from any bondage, from any enemies. And until now, Israel is hoping that there would be no nations, even Iran, makapukan sa gamay na nasod ni Israel. Ibo kalibutan, Israel is the center of the earth. Sa globe, siya ang pinakasentro. Sa Middle East, siya po ang pinakasentro. Pinakagamay na nasod. Unang itabangan sa mga silingan ng mga Muslim countries except Saudi Arabia. Gamay lang siya. Pero nga nung ikahadlokan, even Iran, dili makapukan. Why? Manan si Jeremiah, at this time, siya, I will put my hope in Him. So this means that waiting becomes a place of trust. Tingnan man siya, He is my portion. Make God our portion and trust His heart while you wait. Waiting involves patience. And while you wait, there's a purpose. If we make our God
if we trust our God and we hope to our God, what will happen to the thing? The pains and sufferings are bearable. Unsa nang bearable? Kayable. Unsa nang kayable? Madala ra gyud. It's not a form of denial, but if you have pain and sufferings and you know that God is faithful and you put your hope in Him, then you can leave this world carrying all this with God. And you can do it because it is not us that carries it, but it is God. So, where to put our hope? We need to put our hope in one name. Whose name? Jesus Christ. Dili pwede na magsalikas imong asawa, imong bana, imong anak, imong amahan, imong inahan, imong pastor, no? Kanang kasakitan, kanang kalisod na atong na-eksperyensya, usara gyud ka tao ang angayan natong saligan o atong lauman, mao lamang si Ginoong Hesukristo, wala nila. Why? Why we need to put our trust, our hope in Jesus Christ? Unsa iyang gihimo? He entered our affliction. He bore our judgment, and He rose from the dead for our restoration. Mana maka laom ta kang Ginoong Hesukristo. Walay lain nga tao nga nakasabot nimo og nako kundi si Jesus kaysa sa unang nahimong tao sa nimo. So ngano ato man tas pag tao mo sulti sa mga problema. Ngano ato man tas tong mga silingan mo salig ato sa mga friends mo salig nga makatabang nato. Nganong ato man ta sa ato nga pamilya nga may atong gasiligan para nato nganong dili man ngadto kang Hesus. Nisalig man ko ni Hesus, pastor. Pero nganong kulang? Because ang Hesus nimo wala sa sulod sa imong kasing-kasing. Asa man siya nabilin sa bahay, nabilin sa simbahan, mo na magdala-dala na lang ko ni Hesus diri sa akong kamot, di ba dinhi sa akong dughan kay aron kuyog-kuyog sa namin. Dili na mao. You cannot put your trusts and your hope in Jesus if you don't have Jesus in you. Why? Ikaw man ang mo adto kang Hesus, of which dili na mahitabo. Si Hesus may moduol nimo, mohatag nimo sa paglaom na naa kaniya. Kay ang paglaom naa kang Hesus. Kung wala si Jesus nimo, wala kay paglaom. Mo nang kinahanglan nga si Jesus mosulod sa imong kasing-kasing. Kung naminaw ka karon, be it online or today, and you're not sure that Jesus is in you, why not open your hearts and your mind and accept Christ as your Lord and Savior? Right there and then, you will have hope in Christ. Para nato, nagana na tayo Kristo, tell your mind. Ngayon si Jeremiah, fill in your mind deliberately about that hope in Christ. So, for Christians, it's real. Tinuod na. Problema, tinuod na. Sufferings, tinuod na. Ayaw ka dinay nga nakay-sakit. Ayaw dinay nga nakay-problema. Accept them all and tell it to God, and then put that sufferings and pain in the feet of the Lord Jesus Christ, and because you are His son and daughters of God, God will hear us through His Son who died on the cross to reconcile us unto Himself. So this means that our hope is not anchored in our feelings. Ayaw lang ibasi ang imong paglaom o pagtuo sa imong gibati. Kaya kung mo na imong buhaton, batik ka karon. Why? Lahit man imong pagbatik para nimo luoy kay ko.
Para nimo, why nag-care gyud nako, why nakasabot nako, why nintabang nako. Ako lay sige tabang, ako lay sige sabot. Feelings na ang imong gigamit. And our hope is not anchored on your feelings. Neither anchored on our strength. What is that? Kaya pa din ako. Ako pang lawas. Kung ako sakit, kaya rin eh. Don't boast about your strength. Don't boast about your circumstances. Na okay pa, nga naman, na pagkaon, na friends, na trabaho, okay pa ni siya. Pero how about kung mga wala pa na siya? O how about masuko na kasi mong bana, imong anak, imong silingan, imong pamilya? What will happen to your mind? May na ka, nagsipok na akong ulo, ayaw ko tanduga. Diba si ikaw ang hungawan ka ron. Those are feelings. And tell your mind, God's love and mercy are new every morning. Our hope is anchored on the crucified and risen Christ. Ayok salit sa mga tao. Ay salit sa imong kauban. Ay salit sa imong tapat. Salit ka sa Pinoy. Problema ni mo karon? Accept it. Yung anak ka, okay lang na. Tell it to God. And tell your mind, my problem or problems are smaller, even smallest compared to my faith and hope in God. Will you do that? Will you put your faith and hope in Christ? Let's pray. Father God, salamat sa mga pulong. Salamat kang Jeremiah na naghatag ka namang Ginoo sa tutulo ka mga kamatuoran. That he